Hello, Sir Dan. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Rico. Naninirahan dito sa Bulacan. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi dito nangyari, kundi sa lugar na kinalakihan ko, sa probinsya ng Samar. Nang mga panahong nangyari ang karanasan kong ito, ay nasa edad 19 na taong gulang na po ako. Nakatira pa sa isang baryo kasama yung aking pamilya. May tuturing kong hindi naman gaanong liblib yung baryong tinitirhan namin noon. Kaya nga lang, gaya nga ng iba ninyong mga sender, kahit na hindi naman gaanong liblib yung mga lugar, ay marami pa ring kababalaghang nangyayari, lalong-lalo na ang usapin patungkol sa aswang. Maliit lang kasi yung baryo namin, kaya't kapag may inaaswang na buntis o kaya sanggol, o kundi naman ay may sakit, ay talagang mababalita agad yon. Pagputok na pagputok pa lang ng araw. Isang araw, kauuwi ko lang sa bahay ng madatnan ko. Ang mga loko-loko kong kaibigan na sina Mario at Sandy, nasa labas pa lamang ako ng bakuran at naglalakad papasok, ay nakangisi na nga yung dalawa. Ang tagal mo naman, Rico. Kanina pa kami nababagot sa kakahintay sa'yo dito. Kakamot-kamot pang wika ni Sandy nang tuluyan na nga akong makalapit. Aba, anong nakain ninyo at nagawi kayo rito sa bahay namin? Tanong ko naman po sa kanila, matapos mailapag yung aking mga pinamili. Tara, punta tayo sa bahay ni Victor. Nakangiti pang wika sa akin ni Mario. Bakit naman tayo pupunta doon? Anong meron? Tanong ko naman. Sinabi niyang nagkayayaan daw kasi ang mga kaibigan namin, at ako lang daw yung hindi pa nasabihan. Kung kaya't dinaanan nga nila ako bago pa man pumunta sa bahay ni Victor. Dahil doon daw yung usapan na mag-iinuman. Naku, yari tayo dyan, sabi ko pa. Oh, huwag ka nang umangal pa. Alam mo namang hindi kompleto yung barkada kung kulang ng isa. Sabat naman ni Sandy, sabay inakbayan pa nga ako. Dahil nga sa inuman na naman yung pupuntahan, Sir Dan, ay hindi na nga ako nakatanggi pa. Sinunggaban ko na nga yung kanilang alok. At noon ngang makarating na kami sa kung saan nga kami mag-iinuman, ay bumili na nga kami ng alak sa may tindahan ni Aling Sam. Aba, Rico, mukhang napapadalas na yata yung pag-iinom ninyong magbabarkada. Parang kailan lang nung mag-inuman din kayo ah. Tapos ngayon, heto na naman. Striktong wika pa nga ni Aling Sam. Hindi naman po, Aling Sam. Minsan lang naman po kaming mag-inuman kapag meron lang okasyon. Ngiting tugon ko pa. Sumabat naman yung kaibigan kong si Victor at nagsabi sa matanda na parang hindi naman raw ito nasanay sa aming magbabarkada. Suki na nga po namin ito pagdating sa alak. Hindi ka ba natutuwa na sa'yo nga kami lagi bumibili? Pabirong wika pa ni Sandy kay Aling Sam. Abay, hindi naman sa ganoon. Ang sa akin lamang, maghinay-hinay naman kayo sa pag-iinom. Wala pa namang nabibiling atay ng tao dyan sa palengke para pamalit dyan sa mga atay ninyo, di ba? Kung sakaling masira yung mga yan sa kakainom ninyo ng alak. Wika pa nga sa amin ni Aling Sam. O siya, bilisan na nga ninyo. At magsasara na rin ako ng maaga. Dahil alam nyo naman, may kumakalat na balita ngayon dito sa baryo na meron daw aswang na nanggagambala tuwing gabi. Wika pa nga ng matanda. Nako, Aling Sam. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyang usapan. Mga tsismosa lamang na kapitbahay yung naniniwala dyan at nagpapakalat. Hindi totoong merong aswang. Ano ba kayo? Medyo natatawang wika pa ni Sandy. Alam nyo, Aling Sam, mas matakot po kayo sa buhay kesa sa mga ganyang nilalang. Kalokohan lang po yan. Segundang wika naman ni Mario.
Nako kayong mga kabataan kayo, lahat na lang ay ginagawa ninyong biro. Kapag kayo na mismo yung makaranas niyan, tignan na lang natin kung hanggang saan kayo abutin. Medyo naiirita pang sabi ni Aling Sam. Hindi na lang namin pinansin pa yung matanda at patuloy na lang kami sa pagbili ng alak at pulutan. Mga pre, isang bote lang tayo ngayon ha. Hindi kasi ako nagpaalam sa nanay ko eh. Wika ko naman sa kanila. Anong isang bote lang? Abay, hindi naman pwede yon. Parang tuwing linggo na lang nga tayo nagkakasama eh, tapos isang bote pa. Wala ka talaga sa hulog. Kakamot-kamot na saad ni Victor. Nagkatawanan na lang po kaming magkakaibigan noon. At dinagdagan nga po yung alak na aming binili. At nagpaalam na rin po kami sa matanda. Kaya't pinag-ingat po nito kami at sinabihang wag masyadong magpagabi sa inuman. Magsipag-uwian na raw kaagad kami kapag natapos na nga kami sa pag-iinom. At bago nga kami makaalis ay biniro pa namin itong si Aling Sam at sinabihan namin siyang matatakot na magpakita sa amin yung aswang dahil purong alak na rin yung laman ng aming katawan. Ako, kapag hinigop noong aswang yung dugo namin, ay baka malasing pa ito. Mas lalo namang umusok yung ilong ni Aling Sam at itinaboy na nga kami. Sinabihan niya kaming magsialisa na sa kanyang harapan at baka hindi niya kami matansya at mahambalos pa umano niya kami ng kanyang baston. Nang makabalik na nga kami sa bahay ni Victor, ay inumpisahan na nga namin yung pag-iinuman. At habang nag-iinuman, ay hindi namin naiwasang pag-usapan yung tungkol sa mga sinabi ni Aling Sam. Sa paglipas nga ng mga oras, nang matapos na kaming mag-inuman, ay nagsipag-uwian naman kami. At pagka-uwi nga namin ay pumasok na rin ako sa kwarto na tinutulugan ko para makapagpahinga na rin. Bagsak agad yung katawan ko noon at agaran nga akong nakatulog. Dala na rin siguro ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. Sinamahan pa ng alak, kaya't mahimbing po yung tulog ko ng gabing yon. Lumipas nga po yung mga araw, Sir Dan. Ay muli na naman akong inaya ng mga kaibigan ko na pumunta sa Karatig Baryo. Dahil may handaan raw na gaganapin ang kaanak naman ng kaibigan naming si Benji. May lakad na naman tayo? Tanong ko pa nga po noon sa kanila. Medyo hindi kasi maganda yung pakiramdam ko ng araw na iyon. Gawa ng ilang araw na ngang nagpabalik-balik yung aking lagnat. Sinabi ko sa kanilang hindi maganda yung pakiramdam ko at mukhang hindi nga ako makakasama sa kanila. Anong hindi makakasama, tol? Walang ganyanan. Uminom ka lang ng alak at tiyak tanggal yung hindi magandang nararamdaman mo. Wika pa nga noon ni Mario. O nga naman, tol. Huwag ka nang magreklamo pa. Sumama ka na lang sa amin. Sabat naman ni Sandy. O na. Sige na. Saglit lang at magbibihis lang ako. Wika ko naman at iniwan sandali yung mga kaibigan ko sa may labas ng bahay. Matapos ko ngang makapagbihis, agara na nga akong nagpaalam sa aking ina para tumungo doon sa Karatig Baryo. Sa pagdaan nga ng mga sandali, habang naglalakad na kami sa daan, ay panay lang yung kwentuhan at biruan naming magkakaibigan. Hindi namin alintana yung init ng araw ng mga oras na iyon. Napapalibutan pa kasi ng naglalakihang punong kahoy yung daan na aming tinatahak patungo doon sa Karatig lugar. Hindi naman nabago sa akin ang mga ganitong lugar dahil nga palagi rin kaming gumagala. Subalit ng mga sandaling yon ay nagtataka na ako sa kadahilanang napapansin kong papalayo na kami ng papalayo sa mga kabahayan. Papasok na kami sa mas masukal na daan na para bang aakyat na kami ng bundok. At sa tingin ko ay papunta na yun sa may dulo ng baryo. Teka lang mga tol, tama ba tong dinadaanan natin? Mukhang sa may bandang dulo na ito. Wala na ring mga kabahayan.
Nagtataka ko pa nga pong tanong noon. Oo naman tol, ano ka ba? Di ba ilang ulit na tayong nagpunta dito? Tugon naman ni Sandy tapos ay nagpatiuna na nga sa daan. Sigurado kayo baka mamaya wala na palang bahay sa dulo. Tignan mo ang layo na kaya natin sa mga kabahayan dito. Paninigurado ko pang wika sa kanila. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, purong talahiba na po yung dinadaanan namin. At wala na rin talaga akong nakikitang kabahayan kaya nagtataka na nga talaga ako. At hindi ko lubusang maisip na may kabahayan pa sa may unahan nun. Matapos ang mahabang lakaran ay sa wakas narating din namin yung bahay ng sinasabing kaanak ni Benji. Sa bungad pa lang ng bakuran ay marami nang ang mga taong nagkakasiyahan. Sinalubong naman kami ni Benji at magiliw na ipinatuloy. Nagtanong pa ito kung bakit ang tagal umano namin. Ang akala daw niya ay hindi na kami makakarating. Pasensya ka na tol, may mga tinapos lang kasi akong gawain bago pumunta sa bahay nila Victor at Rico. Tugon naman po ni Sandy. Habang kumakain na nga kami, ay inihanda ni Benji yung mga alak. At habang kumakain, ay napapansin kong tila ba may nakatingin sa aming dalawang lalaking nasa kabilang mesa. Ramdam ko yung titig nila. Kaya naman ay pasimple kong inilibot yung aking paningin sa paligid. Par, kilala mo ba yung dalawang bisita ninyo? Kakaiba kasi kung makatingin Dinig ko pang tanong ni Sandy kay Benji. Napansin din pala nito ang kakaibang tinginan ng dalawang bisitang nasa kabilang mesa. Simula kasi noong pumasok kami ay sa amin na nga nakatuon yung mga mata noong dalawa. Kakaiba rin yung titig ng mga ito. Dahil sa para bang may nagawa kaming hindi maganda. Sumagot naman si Benji at nagsabing hindi raw niya kilala yung dalawa at hindi raw sila imbitado. Basta't bigla na lamang daw pumunta sa bahay ng kaanak niya at nakikain. Siyempre dahil sa mga Pinoy nga tayo. Nakaugalian naman natin kahit hindi kakilala. Basta't pumunta sa handaan, aayain pa rin natin at papakainin. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay kakaiba na nga yung presensyang nararamdaman ko. Bigla akong kinabahan at sa hindi malamang dahilan, pakiwari ko ay para bang may kung anong kapahamakan ang nag-aabang sa amin. Saglit pa nga akong napahinga ng malalim. Tapos ay uminom muna ng tubig upang sa ganoon ay maibsan nga yung kabang nararamdaman. May hindi talaga maganda sa bahay na ito. Sambit ko pa nga po noon sa aking sarili at pasimpleng sinipat yung dalawang lalaki na ng mga sandaling yon ay hindi na rin nakatingin sa amin. Tol, okay ka lang ba? Baling na tanong sa akin ni Sandy. Tumingin nga ako sa kanya at tumango. Sigurado ka? Pinagpapawisan ka na. Baka naiinitan ka dito. Pwede naman tayong lumabas para makalanghap ng hangin Segundang saad naman ni Benji. Wag na tol, okay lang. Tugon ko naman. At paglipas nga ng mga oras, at nung dumidilim na yung paligid, ay medyo nakainom na nga rin po kami at medyo nakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Isa-isa na nga ring nagsialisan ang mga bisita. Maliban lamang doon sa dalawang magpasa hanggang ngayon, ay nagiinuman pa rin. Napapansin kong parang hindi naman nalalasing yung mga ito. Parang ginawa na lang nga nilang tubig yung alak Maya-maya pa ay tumayo nga yung kaibigan naming si Mario at nag-aya ng umuwi. Binalaan raw kasi siya ng kanyang ina na kung sakaling hindi siya makauwi sa oras na kanilang pinag-usapan, ay may kalalagyan siya. Biniro naman siya ni Victor at sinabihang kalalaki niyang tao, takot siya sa kanyang ina. Natawa naman si Mario at nagsabing napakamaton daw kasi ng kanyang ina. Kung ano man daw yung mahawakan nun, ay wala yung pakialam basta't maihambalos lamang nito sa taong kanyang kinagagalitan. Ngunit bago pa man makasagot si Benji, bigla na lamang kaming napatayo sa aming kinauupuan. Maging yung mga kaanak ni Benji, na mga matatanda na rin na nasa kabilang mesa rin,
ay nagulat na at napatayo sa kadahilan ng bigla na lamang itinaob ng isa sa dalawang lalaki yung mesa kung saan nga sila nagiinuman. Tapos ay patakbong lumabas ng bahay habang walang tigil sa pagkakamot ng kanyang buong katawan. Agad namang sumunod yung kasama nito. At tulad nga ng nauna, ay ganoon rin yung ginawa ng lalaking nakasunod. Mabilis namang sumunod si Benji doon sa dalawa upang alamin kung ano nga bang nangyayari. "Hoy, teka lang Benji, saan ka pupunta?" Tawag nga ng matandang kaanak ni Benji. Hindi naman sumagot yung kaibigan ko. At sa halip, dire-diretso lamang itong lumabas ng bahay. Kaya naman sumunod na rin kami para makiosyoso. "Sandali lang mga pare, anong nangyayari sa inyo?" Naririnig ko pang tanong ni Benji doon sa dalawang lalaki. Napatuloy pa rin tumatakbo. Hindi sumagot yung mga ito at sa halip ay nakita kong sumuong sa may talahiban. Kaya tumigil na nga kami sa paghabol. Nagbiro pa nga si Sandy na baka raw marami yung nakain ng dalawa kaya't kinailangan ng magbawas. Nagkatawanan pa kaming magkakaibigan ngunit natigil lamang yon nang makarinig po kami ng malakas na pagaspas ng mga pakpak mula doon sa pinasukang talahiban ng dalawang lalaking yon. At noong tignan namin yon, nakita namin yung dalawang dambuhalang ibon na nag-uunahang lumipad palayo habang humuhuni ng nakakapangilabot. "Aswang yung mga yon, par. Bumalik na kayo sa bahay, dalian nyo!" Sigaw pa nga po noon ni Benji. At dahil sa takot at pagkagulat, ay halos liparin nga naming lahat yung daanan pabalik doon sa bahay. Nagkukumahog kaming tumakbo. Narinig ko pa nga na napapamura si Victor sa kadahilan ng tumama yung kanyang hinliliit na daliri sa paa sa nakausling bato. Nang makarating na nga kami sa bahay, ay kaagad naming sinara yung pintuan. At wala pang ilang minuto ay muli na naman po kaming nakarinig ng nakakakilabot na huni at para bang nagpapaikot-ikot lamang yon sa may labas ng bahay. "Buwisit kayong mga aswang kayo! Kilala namin kayo! Alam kong kayo yung dalawang lalaking bisita namin. Hintayin nyo na lang. Kapag sumikat yung araw at bukas na bukas ay pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Idadamay ko pati yung mga pamilya ninyo. Tao kayong pinakyat namin dito sa bahay at inasikaso ng pagkain. Tapos ngayon, yan lang yung igaganti ninyo." Galit pang sigaw ng matandang kaanak ni Benji. Tila natakot naman yung dalawa sa kadahilan ng matapos nga yung sabihin ng kaanak ni Benji ay parang unti-unti pong lumalayo yung huni ng wakwak. At noon ngang tuluyang hindi na nga namin narinig yung mga huni ay tsaka pa lamang nagkwento sa amin yung kaanak ni Benji. Sabi nito, kaya raw biglang nagalit at itinaob ng isa yung mesa dahil daw naggagayat siya ng bawang at dinikdik daw niya yon tapos ay palihim na itinapon malapit sa kinauupuan nung lalaking nagpataob ng mesa. Una pa lang raw kasi ay meron na siyang kutob na may kakaibang sekreto yung dalawa. Bukod raw kasi sa panayong tingin sa gawi ko ay titig na titig rin daw yung dalawa sa kanyang anak na buntis habang nagbibigay ng pagkain sa mga bisita kanina. Kaya nga pinapasok raw niya ang kanyang anak sa kwarto at hindi na pinapalabas pa. Kaya lang mukhang may binabalak talaga yung dalawa dahil madilim na at wala ng bisita maliban sa aming mga kaibigan ni Benji at hindi pa rin umaalis yung mga ito. Kaya para lumayas daw yung mga ito ay naggayat nga siya ng bawang at isinaboy pa nga po niya doon malapit sa dalawang lalaki. Matapos ngang magkwento yung kaanak ni Benji, ay doon ko po nalaman na talagang mabisang pangontra yung bawang sa mga aswang. Lalo at natakot nga po yung dalawang lalaking yon. Inihatid po nila kami noon pauwi upang masiguradong ligtas kaming makakauwi. Mula po noon hindi na po kami bumisita pa ulit doon. Medyo nag-iingat na rin po kami tuwing ginagabi kami. Hindi rin kami naglalakad ng mag-isa sa gabi tuwing meron kaming pupuntahang medyo malayo.
Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.